Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si, pwede na natin tawagin dating ex-DOJ Secretary Boying Crispin Remulla ay tuluyan na hong nanumpa ngayong araw bilang bagong ombudsman ho ng Pilipinas. Mga kababayan, palakpakan ho natin. O, syempre, piling na naman tayo, nakalamang na naman ho tayo rito sa mga DD. Marami hong nalungkot, marami hong na bad trip, marami hong nataranta. Especially ho itong si Senador Amy Marcos. Aminin natin mga kababayan, mga ka-analyze, na itong pagiging ombudsman ho ni Sec Boying Remulla, siyempre, sa mga may isip, may mga utak talaga, open-minded, talagang tutuon ho ito si Sec Boying Remulla, bagong ombudsman ho, sa katiwalian dito ho sa ating gobyerno. Pero pagdating ho sa grupo ho ng mga DD shit, ang nasa isip, nasa utak lang ho nila, ay pabaksakin ang mga Duterte. Especially ho itong sila BP Inday Sara Duterte. Yan ho ang nasa isip ho nila. Ay di maganda, yun ang nasa utak. Ay di maganda, yun ang nasa utak nyo. Ayun nga ang maganda, mabuisit kayo. Maaning kayo, maparanoid na kayo lahat dyan. Tuluyan na hong nanumpa itong si ex-dating secretary ng DOJ, Boying Crispin Remulla, bilang ombudsman ngayong araw. Pakinggan muna ho natin itong si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Bago pa man pangalanan at makumpirma ang pagtatalaga ni Justice Secretary Crispin Remulla sa Ombudsman, tiniyak na ito ni Senador Amy Marcos. Paliwanag ng Senadora, planchado na ang pagtatalaga ng kalihim. Matapos anyang hindi makalusot ang planong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, plan C na ang Ombudsman. Kung hindi makakalusot yung impeachment, yung plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Nauna nang inihayag ni Senador Amy na bahagi ang lahat ng ito ng plano para pabagsakin at mawala ang mga Duterte sa 2028 elections. Ayon pa sa mambabatas, inasahan niya na rin ang pagtatalaga ng Justice Secretary sa Ombudsman. Ito ay matapos ang sobraan niyang bilis na pagdidismiss ng iba't ibang kaso sa ahensya. Kabilang dito ang last-minute na clearance na kaso na inihain ng senador sa Ombudsman laban kay Remulla at iba pang opisyal. Kaugnay ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte papunta sa International Criminal Court o ICC. Bukod dito, biglaan rin anyang naisama si Remulla sa shortlist ng Judicial and Bar Council para sa kandidato sa Ombudsman post. Kasi nakikita ko na may dalawang kandidato na talaga hindi sinundan yung mga regulasyon, Biglang last minute, naka-produce kahit may disbarment case, kahit may ombudsman cases. Saka naman nakarinig ng ganun. First time naman yan. Ang JBC, tinitingala natin, ginagalang ng maigi. Ba't nagkaganito? Nakakalungkot lang. You still believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Matapos kumpirmahin ng palasyo ang pagkakatalaga ng Justice Secretary sa Ombudsman, presidential sister. Sigurado raw ipakukulong si BP Inday Sara Duterte. Ipakukulong na trip-trip lang? Ipakukulong na gawa-gawa lang ang kwento, istorya? Kung ipakukulong siya dahil totoong may nangyaring katiwalian sa OBP at DepEd at may totoong may nangyaring korupsyon, bakit hindi? Bakit ayaw mo? Diba? Yun lang naman yun Diba? Hindi naman siya pwede, bibit-bitin na lang ni Sec Boying Remulla, ipapasok sa kulungan. Ipoproseso yan. Kung may nangyari talagang katiwalian, may nangyari. Tuloy natin. Isinaad ng senadora ang kanyang pagdududa sa pagkakatalaga kay Remulla habang iniisip ang kaligtasan anya ng buhay ni VP Sara. Gate rin ito na kailangan ng mamamayan ng ombudsman na kapanipaniwala, katiwa-tiwala at hindi kasapakat ng kung sino.
Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Oh, ayan ho, mga kababayan, ayan ho yung maramdaming payag ho ni Senadora Amy Marcos. Ito lang naman ang paliwanag natin dyan, mga kababayan, mga ka-analyze. Kasi lumalabas, para bang ang dating kaya ito si Sec Boying, ginawang ombudsman ni Pangulong Bongbong, para lang si BP Inday Sara Duterte ay makulong. Kung talaga may nangyari namang korupsyon, katiwalian. At tingin ko hindi lang naman si BP Inday Sara Duterte lang ang bubusisiin. Tingin ko may iba't iba pang politiko na dapat maimbestigahan. Hindi magsama-sama na sila, di ba? Kasi mga kababayan, ano point natin dito? Katulad nito ni Saldico. Dating congressman, nag-resign na ito Sacrifice daw, sabi. Halimbawa, talagang kumpirmado si Saldico ay nakatanggap ng milyon-milyon or bilyones daan sa flood control budget. Ibig ba sabihin nun, si BP Inday Sara Duterte, inosente na sa OBP at DepEd? Ganun ba ibig sabihin nun? Kasi magkalaban sila sa politika. Paano na lang kung pares pala sila? Magkaiba lang ng, kumbaga sa hindi ko naman sinasabing sigurado. Kumbaga sa dalawang magnanakaw, pares nagnakaw, magkaiba lang ng lugar. Hindi ba pwedeng pareho sila? Yun yung yun yung pinopoint natin dito pakinggan ho natin ito, mga kababayan. Mukhang na-shock itong dalawang host ng 2x2, itong si Katonying tsaka itong si Jerry Boha ba yun? Lagi ko nakakalimutan pangalan nito. Jerry Boha? Doon sa kanilang programang 2x2 na kung saan ay in-interview ho nila si bagong ombudsman na Boying Rimulya, na kung saan baka kayo'y masyak din. Especially mga DD-shit, baka mapanood dito Umawa kayo, baka malaglag kayo sa kinauupuan ninyo. Baka hindi nyo kayanin, Kapit. Pakinggan nga natin kung ipapriority ni Sec Boying Rimulya itong si BP Inday Sara Duterte, kung ano mang plano, ano mga gagawin. Pakinggan natin to, mga kababayan. Okay. Tapatan po at nanonood ang ating mga kababayan. Nandiyan po ba kayo? Kasama po ba sa priority nyo is to prosecute the Vice President Sara Duterte? Titignan natin yung mga sa kanya, reklamo sa kanya. Kasi never ko nakita. Ang unang reklamo na final sa kanila ay actually final ni Sunny Trillanes. Hindi ko na nakita yon. Kasi nung dumating yung sa DOJ, ang nangyari, flash break yan ng dating Prosecutor General papunta ng Ombudsman. Kaya hindi ko nakita yung demandang yon. Ito naman demanda ng House. Hindi ko yan pinapansin talaga kasi malayo yan sa bituka namin sa DOJ. Dahil ang amin nun ay ang dami-dami namin trabaho. Kaya hindi ko talaga, ngayon ko lang pag-aaralan yung mga kasong yan. Sa totoo lang. And besides, pwede po bang i-prosecute ang sitting Vice President kung hindi pa siya na-impeach? Sa totoo pwede. Pwede. Pwede hong investigate at pwede hong i-prosecute kung meron hong natarantad. Narinig niyo, mga kababayan, yung isinampaho demanda, reklamo ho ng House of Representatives. Hindi daw pinapansin ni Sec Boying Rimulya ito dati nung siya ang kalihim sekretary ho dyan sa DOJ. Malayo raw ho sa bituka ng DOJ yan Pero ngayon, iba na ang usapan. Iba na ang usapan kasi si Sec Boying Crispin Rimulya na dating sekretary ho ng DOJ, nasa ombudsman na. At inamin niya, pwede. I-prosecute natin yan. Ano ba ibig sabihin nun? Tatrabahuhin. Laman ng investigation na nagsasabi na liable siya for a criminal act. Ano yun
Di lang natin siya pwede tanggalin sa powers natin. Pero pwede natin i-prosecute po. Ganun lang po yan. Nako. Kasi po, congressman tsaka senators, hindi po natin pwede i-remove yan, pero pwede natin i-prosecute. Kasi yun po yung sinasabi ng batas. So, in the same manner, pwede rin po bang investigahan at i-prosecute ang sitting president? Imbestigahan pwede. Nako. Sa totoo lang pwede. Sakit sa tenga. Sakit sa tenga, no? Parang dinidescribe na talaga ni bagong Ombudsman Secretary Boying Crispin Remulla ang magaganap at mangyayari sa mga hinaharap. Kayari na naman mga DD shit nito. Tuloy natin. Paano yan? Kailangan hindi mo Investigation. pwede i-remove. Kailangan impeachment pa rin ang proseso Ah. para sa impeachable officers. At sa iba naman, kagaya ng House, sila nag-expel ng member nila. Tsaka ang Senate, ganoon din. Sila rin nag-expel ng member nila. Kung hindi pwedeng i-remove, para saan yung investigasyon? O anong gagawin ng ombudsman do sa resulta ng anumang investigasyon ninyo? Ibibigay mo yan. Kung sabihin natin sa Senate President, ibibigay mo yan sa Senate President. Kung sa Senate kung senator ang nasa sakdal. At yung resulta ng investigasyon, ibibigay mo rin yan sa House. Actually, upon conviction lang yan, aalisin. Kung na-convict na yan sa Sandigan Bayan, saka aalisin yan. Saka yan madadrop from the rolls. Kung Vice President, Ano ho yan? Impeachment pa rin yan. Ibibigay natin yan sa sa impeachment pa rin. Sa Speaker of the House for proper action. Pag meron pong conviction yan. Ayan ho, mga kababayan, lumalabas kayang-kayang buhayin ho ng ombudsman. Pag-aaralan yung kaso, ganito, ganyan. Kayang-kaya niyang pag-aralan, busisiin, buhayin, at iutos yata na talagang impeachment trial na. Kung di tayo nagkakamali, ha? Nako. Ako naman naniniwala, mga kababayan, na ito si Sik Boying Remulla. Tama yung sinabi niya. Walang sisinuhin dito. Walang sisinuhin dito kahit sino mga Duterte yan. Kahit sino pa yan. Pulong, baste. Basta Duterte ang last name, wala tayong sisinuhin. Okay mga kababayan, kita-kits tayo ulit sa panibagong vlog. Bye-bye po.